the Loud Cry Ministries. This is LCM FM. Tungod sa kalipay, ang The Loud Cry Ministries o ang Soul Seeker Singing Ministry nagtambayayong sa pagmugna sa programang Alarma. Nagkalain-laing hitabo sa kadalanan. Sunod-sunod ng mga bagyo. Gutom. Kamatay. Linog sa bisan asang lapit. Mga dagong sunog sa mga dakbayan. Mga baha o mga dagkong balod. Gubat, nasud, batok, nasud. Problema sa insurhensya. O mga pagpatay. Wala ka ba maalarma? Alarma! Welcome mga kaigsuunan sa ato nasad nga programa diri sa Alarma. Kami kasing-kasing nga mag-imbitar sa inyo sa pagpaminaw sa lain naman naton nga episode diri sa atong programa kag nagalaomi kami nga nakamutanan sa mayo nga kahimtangan bisan pa murag dili maayo ang panahon karon diri sa area sa Davao tungod ni gitawag nato nga low pressure. Pero kami nagatuo mga kaigsuunan nga ang Dios padayon gyapon nga magauban kaninyo mga kaigsuunan. Kag sa pagpadayon, atong hangyon ng tanan, mag-ampo alang sa atong programa. Labing kamanan nga Diyos nga nasa malangit, nagpasalamat kami sindako Ginoo sa imong padayon nga pag-uban sa matag usa Ginoo. Salamat sa proteksyon, bisan pa Ginoo sa safety nga pagbiyahe sa matag usa Ginoo. Kami nagpasalamat nga ikaw padayon gyud nga nag-amping sa imong mga inanak sa sining nga oras samtang kami magahimo na sa nining programa Ginoo sa Alarma. Kami nag-ampo nga ikaw mag-uban bisan pa Ginoo ang mga listeners ikaw unta tabang sa ila sa paghatag og dugang kaalam masabtan ang imong mga mensahe Ginoo nga among batbaton niining takna. Ikaw among gitugyan sa among kinabuhi kag kung may nakita ka pag Ginoo nga dagta sa sala sa among kasing-kasing maluluyo ka Ginoo sa pagpasaylo. Inintanan among gitugyan ka ginalaw mamadawat sa ngalan ni Jesus nga mamululuwas. Amen. Alarma! Subon ako mga gisunan, welcome na sa lain naton nga episode karon diri sa atong programa sa Alarma. Nagkanindot na gid mga kaisunan ang aton nga topiko presente nga talan-awon sa umalabot apan mga kaisunan ang katumanan niini palaabuton sa aton nga panahon. So makita gid nato karong bisan pa sa pandemic nga panahon kining atong pagadiskasan karon mga katuran na ni siya koneksyon. Gani ikaw nga mga suki nga tigpalamati may niton gali nga pagpanamyaw nga amon ipaabot sa inyo kung sa diin man kamo karon nga lugar kami kasing-kasing nga naga-invite sa inyo, nagapasalamat sa inyo nga padayon pagpaminaw kag sa pagsuporta sining aton nga programa diri sa Loud Cry Ministry. So medyo kulang ta karon magsunan tungod kay ang akong partner naigo gid in town sa ginatawag nato nga kasikas sa panglawas. So, nagaampo lamang ako sa tabang sa Ginoo nga siya maoki na sa sunod na sa nato nga pagsibya mga kaigsunan. So, grabe sad ang paningawas ang kaaway nga mapalgan nga maapektuhan ang programa pinaagi sa mga balatian nga nagaabot usay sa ato ang dili lang nato mabantayan. So, dalay ko ng Ginoo kag mga kaigsunan sa makausap ako sa diin makamong karon nga mga dapit
Kinasing-kasing gid kami nga nagapanamyaw sa inyo og welcome na sad sa lain naton nga episode karon nga mga takna. Ang niagi nato nga episode magsunan, it will be a universal death decree. So mao ni siya magsunan kag na-discuss naman nato ni og karon magsunan nindot ni sa kayo kay connection gyapon nagasulti siya diri. World leaders will consult together and issue the decree. So sa ato pa kining universal nga death decree magsunan ang magapahiluna, ang magapatuma ni mga leaders sa tibuok kalibutan. Sa atong pa, leaders, nagpasabot din sa mga isunan nga League of Leaders. Sa atong pa, matawag nato nga United Nation, di ba? Mga leaders, nakalain-lain nga mga leaders sa nakalain-lain nga dapit sa kalibutan mga isunan. Sila ang mag-consult, ang matag-isa, consult together and issue the decree. Nga mao ni siya ang gitawag nato nga universal death decree. So bag-o nato isa-isay mga kaigsunan. So basahon gini nako, isa-isahon ginako sa pagbasa mga kaigsunan kag dala na dayon saysay. May gamiton gyapon kita diri nga mga referensya mga kaigsunan sa mga writings gyapon ni Mrs. Ellen G. White. So I saw the saints leaving the cities and villages and associating together in companies, living in the most solitary places. Gisulti diri ni Mrs. Ellen G. White mga sunan nga ingon niya, nakita niya nga ang mga balaan nagsugod na pamiya sa mga syudad o mga villages o dito sila managtigom together in companies living. Dito sila magapuyo sa usa ka mamingaw o solitary, mamingaw kag halayo nga mga lugar mga kaisunan. Dito ang mga balaan magatago. Gisulti pag diri, angels provided them food and water, while the wicked were suffering from hunger and thirst. Mga kaisunan, kung mahitabo na ni nga ang universal death decree ipatuman ng mga kaisunan, ang mga Sabbath keepers nga ni nga matinumanon mga kaisunan, mga layas magkalagiw sa daganlaing nga dapit sa kalibutan. Gikan sa mga syudad nga sa ilang mga puloy-anan, dito sa mga manindot nilang mga puloy-anan, sa mga villages mga kaisunan. Sila managtigom tanan o dito sila muadto sa usa ka mamingaw nga lugar nga dito sila magapuyo, magatago dito mga kaisunan. Sumala pa sa atong gibasa mga kaisunan nga ang mga anghel sa Ginoo maga-provide sa mga pagkaon ug tubig. Take note mga kaisunan, ang mga anghel sa Ginoo magahatag og mga pagkaon ug mga tubig sa mga anak sa Ginoo nga dito sa mga kabukiran mga kaigsunan. Apan sumala pa diri ang mga dautan magaantos sa kagutom kag kauhaw. Pero ang mga anak sa Ginoo mga kaigsunan nga nagkalagiw sa nagkalanlain nga dapit sa kalibutan tungod sa kahadlok nga sila pagapatyon mga kaigsunan. Dalaygon ang Ginoo nganuman siya gid mismo nagpasalig nga ang tubig, siya ang maga-provide og mga pagkaon alang kanila. Mga anghel sa Ginoo mga kaisunan ang mag-sustainer sa tua kung dito na kita sa kabukiran mga kaisunan. So dapat dili kita mahadlok. Dapat dili kita mahadlok kung maabot na niya ang panahon mga kaisunan. Death decree nganuman tungod sa ginatawag nato nga National Sunday Law. Ang National Sunday Law mao gina ang punteriya ni ining tanan mga kaisunan. Kung ma-proclaim na ang National Sunday Law, dili pa man dayon na pamugson ang mga tao sa pagsimba. Ang may tabuan na hinay-hinay pa hangtod nga mag-abot na gid ang balaod nga gitawag nato nga ipatuman na gyud ang Sunday Law sa tibuok ang kalibutan o matawag na siya nga Universal Sunday Law na sa tibuok kalibutan ng mga kaisunan. Mauna gid niya ang magauna mao ang United States of America, then ang tanan nga nasod sa kalibutan mo follow lang na ilabi na ang Pilipinas. Apil na ang Pilipinas nga magpatuman ni ana. Og niya na panahon na magsunan ang dili mo simba sa adlaw nga Domingo pagalutuson. Mauna na magsunan. Kung mauna na ang mahitabo, mo decree na dayon ang mga leaders sa tibuok kalibutan magkaiusan na sila. Unsa ang ilang paghahiusan magsunan? Mao ang paghatag og universal death decree magsunan mauna ni ipatuman. Kadtong dili mo simba sa adlaw nga Domingo unsaon man. So pahamtangan magsunan sa silot nga gitawag nato nga death decree. So mao nang rason nga ang mga anak sa Ginoo or ang mga Seventh-day Adventist niya ng panahon na magsunan mga lagaw na dito sa kabukiran.
dito sa mga solitary places nga ang nagapuyo niya na mga hayop na lamang. Mga hayop o mga langgam nga dili nato makita diri sa atong kapatagan mga kaigsunan. Pero niya ng panahon na ang mag-adto dito mga kaigsunan, mao ni sila ang mga Sabbath keepers, ang mga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo mga kaigsunan. So wala na may tay freedom diri. Ginalutos naman ta diri sa kapatagan mga kaigsunan. So maunang rason nga magkalagiw na kita. Pero dili kita mahadlok mga kaigsunan ngano nagpasalig ang Ginoo pinagi kay Mrs. Ellen G. White nga ang anghel sa Ginoo mao magapubay ng mga pagkaon, tubig alang kanila nga naa sa kabukiran mga kaigsunan. Kung ang Ginoo sa una nagpakaon kang Elijah gamit ang ravens, dili ka niya himuon gihapon sa atong kapanahonan mga kaigsunan. Kana mga pangutanan na isang mga kaigsunan nga kita mismo makatubag. Ang Ginoo dili gid magbiya sa iyang mga inanak mga kaigsunan. Makaklaro gid nato kayo nga ang Ginoo dili gid magabiya sa iyang mga inanak. So basahon pa nako diri sa unahan. Then I saw the leading men of the earth consulting together, and Satan and his angels busy around them. I saw a writing, copies of which were scattered in different parts of the land. Unsa ni siya nga nakita ni Mrs. Ellen G. White mga kaigsunan, nakita niya ang writings, mga sinulat, kopya ni siya sa mga balaod nga were scattered in different parts of the land, giving orders that unless saints should yield their peculiar faith, give up the Sabbath, and observe the first day of the week. Nagasulti diri. The people were at liberty after a certain time to put death to them. Sa aton ba mga kaigsunan, bisa ang mga tao, pwede na kita patyon mga kaigsunan ni ini. Sa aton pa, kung dili ginato i-give up, sumala pa diri. Mga orders siya, mga kaigsunan ko sa aton pa, ang mga orders nga gikasabutan sa mga leading men of the earth. Kauban na si Satanas o ang iya mga anghel. Busy. Busy kayo nga nagatuyo kauban ni mga leaders sa kalibutan mga kaigsunan. Makita nato diri. O magahimog mga balaod, I saw a writing, copies of which were scattered. Sa ato pa, kining mga sinulat mga kaigsunan, mga desisyon sila nga kining mga tawhana, giving orders that unless nagahatag og mga orders nga kung dili sila, kung kining mga santo, dili nila i-give up ang ilang mga pagtuo, give up Sabbath, and observe the first day of the week. Sa aton pa mga kaigsunan, dili mapugngan ang mga tao. Biskan mga common nga mga tao, amo na sila ang gitagaan sila og katungod alang sa pagpamatay sa mga Sabbath keepers mga kaigsunan. Lalimang ka na? Nalingaw ko magsunan samtang ako nagabasa kay posible mao gini ang mga tabo o mao ni ang atong palabuton nga mga 70 Adventist. Pero dapat dili kita madlong magsunan kay sumala sa gibasa na ako ganiha. Ang Ginoo dili magabiya. Sumala pa diri, ang Ginoo dili magabiya, magapadala siya sa iyang mga angheles sa pag-supply sa mga pagkaon alang sa mga iyang mga inanak. Early Writings page 282. Dira nato mabasa magsunan nga dili lang pagkaon kundi apil na ang tubig lalimang ka na magsunan. Posible nga ang bukid nga atong pag-aatuan niya ng panahon na mga kaigsunan adunay tubod nga giandam ang Ginoo dito. Dili lang na ginalon kung dili tubod gyud, dagko nga mga supply sa tubig nga nasa tubod magsunan mauna ang aton pagaimnon sa panahon nga magkalagyo na kita ni anang lugara. So dili basta-basta magsunan sa aton pa ang maga-execute or ang maga-una gid ani magsunan leaders sa nagkalinlain nga nasod, dagko nga mga nasod sa kalibutan. Sa aton pa maga-consult together, kauban na ang yawa mga isunan o ang iyang mga angheles. Sa ato pa, dili lang nato makita. Pero sumala pa sa gisulti ni Mrs. Ellen G. White, sa early writings mga isunan, 282, maklaro ginato nga ang yawa kauban sa iyang mga angheles. Grabe, busy sa sila kayo. Ambot lang mga isunan, nganong busy sila. Posible busy sila sa pagdiktar, sa pagdictate sa mga leaders. Sige na, ipailuna na ninyo kay anytime. Kung ni mga Sabbath keepers, dili gid sila magpadayon or kung dili gid nila i-give up ang ilang pagtuo kag ang adlaw nga balaan nga ilang pagabantayan, then bisag kinsa na lang sa mga tao sa palibot, pwede sila patyon. Lalimang ka na maisunan? Kuyaw kayo. So basahon sa nato diri ang ubos kung noon sa ang gisulti diri. Note, thus a certain time will elapse between date of the publication of the death decree
and the date of its execution. The following passage bear out the same thought. So mga kaisunan, dili basta-basta ni siya. Sa aton pa, ang balaod kumapahibalo na sa tibok nga kalibutan, din ang pag-execute niya ng balaod mga kaisunan nga mawa ang Universal Death Decree, musunod dayon na. Sumala pa din sa gibasa na ko ganiya sa early writing page 282, lalima ka basahon ako usab mga kaisunan kay para maklaro ginato. Nagasulti diri nga, I saw a writing copies of which were scattered in different parts of the land, giving orders that unless the saints should yield their peculiar faith, give up the Sabbath and observe the first day of the week. Sa tumpa, kung dili gid sila, kung ang mga anak sa Ginoo, kung dili gid nila i-give up ang ilang pagtuo, kag ang adlaw nga balaan magsunan, kung mao gid ang ilang kuptan, dili nila i-give up na, o dili nila i-observe ang first day of the week, nga mao ang Sunday observance magsunan. Unsa gisulti diri, the people, ang people nga gipasabot kini mga tao nga dili appeal nila. Sa tumpang mga tao ni nga wala nagabantay sa adlaw nga balaan. The people were at liberty after a certain time to put them to death. Sa tumpa, ang mga tao na, bisag mga silingan nato, posible nga sila may katungod na, pwede na sila mupatay sa mga anak sa Ginoo. Mga kisunan, makalilisang ba? Ang pamatyo nila, dili ang mga kriminal, kung dili ang unsa, ang matinumanon nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay mga kaisunan. Klaro gid kaayo diri sa sinulat ni Mrs. Ellen G. White. So, daghang kayo mga referensya sa Biblia mga kaisunan nga sa panahon sa kalisang, sa panahon nga pagalutuso na mga anak sa Ginoo, sa panahon nga pagalutuso na mga Sabbath keepers, pamatyo na mga kaisunan, panggukdo na sila, tungod kay na-proclaim na ang Universal Death Decree mga gisunan. Manago kita sa kabukiran, pero dili kita dapat magkadlok nga naman, kay mabasa gyapon nato na sa Salmo 91:10. Pasalig siya dira, bisan unsa pa, bisag pila pa na kagatos ang mga pukan sa wala og tuo. Basahon na lang nato magsunan para maklaro gi kayon. Basahon nato sa Psalms 91 verse 7 to 10 siya magsunan. Nagaingon diri sa verse 7, nagaingon siya, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. So ang mga dautan, makita gina sa atong mga mata, kung unsa ang mga silot nga mabatunan sa mga dautan niya ng panahon na. Because thou hast made the Lord which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Kinsa ang aton habitation magsunan? Kinsa ang aton refuge sa panahon ni ining dakong kalisang? Ilabi na sa panahon nga panggukdo na ang mga Sabbath keepers tungod sa gitawon nato nga Universal Death Decree. Ang Diyos lang gid ang atong refuge mga kaigsuonan. Siya lang gid ang atong taguanan. Sumala pa diri sa verse 10 sa mao gyapon nga kapitulo 91. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. So pasalig ini sa Ginoo magsunan. Walay mga hampak nga magapaduol sa atong mga puloy-anan. Walay mga dautan nga magaabot kanato mga gisunan. Lalimang kana. So pasalig na sa Ginoo mga gisunan. So dapat kita mga kaisunan nga mga supporter labi na nagapaminaw o nagasubaybay sa atong programa diri sa Alarma, dapat dili kita madlog mga kaisunan. Ikaw nga igsoon, bisag dili ka 70 Adventist, ikaw nga nagapamati karon, base ma-misinterpret mo nga wala kami nagahukom diri nga kung kamo dili adlaw nga balaan ang inyo ginasimba, apel kamo ni ini. No, wala pa man ang panahon. Hulaton nato mga isunan. Kung gusto gininyo, hulaton ninyo nga ang balaod sa National Sandilo ipahamtang na. Kung mauna na may tabo mga isunan, dapat tindog kamo alang sa Ginoo. Dito kamo dapig sa kiliran sa Ginoo. Nga naman, kay kung magpabilin kamo diya, nga nahibawan ninyo nga naan ang balaod, ang mga leaders sa tibok nga kalibutan, magkaiusa na. Ila nang himuon ang balaod sa panagiusa. Hiusahon naman ang tibok nga kalibutan. Isahon na lang ang gobyerno, isahon na lang ang reliyon. So therefore, unsa nga reliyon ang magadominate niya na magsunan. So kabalo naman kamo kung kinsa na siya nga reliyon. Sumala pa kay Mrs. Ellen G. White, giklaro giniya, kadtong nagabantay sa una nga adlaw sa simana magsunan. Mauna ang doktrina nga iya nga gidala. Dili tong doktrina nga ginatudlo diri sa balaan nga kasulatan. Kay ang doktrina sa inugsimba sa iyang mga nanak magsunan, mabasa gina nato
klaro kayo. Di ba, mabasa na to sa Ezekiel 20, versikulo 12, kag versikulo 20, nga nagasulti dira. Sabat baya magisunan ang gi-emphasize gidiya sa Ginoo. Mauna ang ikapito ka adlaw nga dapat ang iyang mga inanak magapahulay. Kay mao man baya ang example sa diri sa New Testament bitaw ang example nga gihatag ni Ginoong Hesus. Dili man first day of the week. Klaro baya ginan sa Lucas 4:16. Batasan niya, practice na giniya magisunan. Kung sa atong pa-practice, regular gina niya nga ginahimo mga kaisunan. Nga naman, practice naman niya na. Gikan pa siya ang paggabata hangtod siya ang pagkahamtong mga kaisunan. Mao gina nga sa adlaw nga ikapito, sa adlaw nga balaan ang Dios naa dito sa sulod sa sinagoga. Ngano man ang iban mga utana, nag-unsa man siya sa sinagoga. Musimba ba? Dili. Ngano misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga ikapito magsunan? Ngano man kay batasan niya. Kinaiya niya na nga mong sulod. So, may mga pangutana manguna siya. Unsa ang gihimo ni Kristo dito? Diyos man siya, so siya ang dapat simbahon sa mga tao nga naasa dito sa sinagoga mga kaisunan. So, mauna ang mga ehemplo nga gihatag or mga practices nga gibili ni Kristo diri sa yuta nga dapat tamdon sad nato nga iyang mga sumusunod mga kaigsunan. So balik kita sa atong punto magsunan, gi-quote lang nato ning kapitulo 91 kag kining kapitulo 121 mga kaigsunan. Nindot gihapon ni siya anuman kay pasalig ini sa Ginoo nga dili gi siya magabiya, dili gi siya magabiya sa iyang mga inanak bisan pa sa panahon nga pamatyo na kita. Pamatyo na kita tungod sa atong pagtindog alang kang Kristo, nagtindog kita kay para ka nato magsunan unsaman. Atong tindugan ang kamatuoran nga mao ang gitudlo ni Kristo sa diri pa sa sayuta. Nagasulti diri sa 121. Ganahan ko sini musugod kita sa chapter 21 verse 3. Nagaingon siya, He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Lalimang ka na magsunan. Bisan na ang atong mga tiil dili atugutan nga mamuba. Sa itong pa, dili gusto sa Diyos nga masamaran. Amo na siguro ang pagpasabot niyan. Dili masamaran. Kag siya nga nagabantay magsunan, dili matulog. Lalimang ka na. Versikulo 4, Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Diklaro gidiri sa verse 4. Nga ang nagabantay sa Israel, wala ginatuyok, kag wala nagakatulog mga kisunan. Verse 5, The Lord is thy keeper, and the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day nor the moon by night. Mga kaisunan, pasalig ini sa Ginoo nga kining ato nga gibasa bag-o lang magisunan nga universal death decree nga ipatuman na gyud ug ang magpatuman ni ini mga leaders sa tibok nga kalibutan. So dapat magisunan karon pa lang dapat ibutang ginato sa atong panahuna nga dili religious gid mga kaisunan ang gipasabot diri. Sa atong pa mga leaders mag-unite sa tibok kalibutan, posible nga mao ni siya gitawag nato nga United Nation. Naaman diya ang tanan nga mga dagko nga mga leaders sa tibok nga kalibutan. Naaman ay organisasyon sa tibok nga kalibutan nga mauna sila ang mag-solve sa mga problema. Di ba? Kung ang usa ka nason may problema, dili ba United Nation ang mo-address sa mga problema para ma-solve ang mga problema. So mga isunan, usbon ako dapat dili kita mahadlok nga naman kay makahadlok man gud ning gisulti ni Mrs. Ellen G. White, pero sumala pa sa atong nga gibasa nga mga teksto hinaot nga dili kita mahadlok. Ato bangon nato ang kamatuoran ug atong panalipdan ang kamatuoran magisunan dapigan ta ang Dios pinaagi sa pag-amping sa kamatuoran nga gitudlo niya alang sa matag usa kanato. Ginasulti pa gid diri, basahon na lang nako ni magisunan pasunod. What the death decree will demand. So mao to magisunan nga di ba ang mga leaders sa tibok nga kalibutan mag-consult together and issue the decree. Unsa ni siya nga decree nga ila issue magsunan. So mao na tong gi-discuss na tong niaging episode na to magsunan nga Universal Death Decree. Mao to. So unsa ni siya ang Universal Decree? Balaod nga pamatyon na, pamatyon. Balaod nga pamatyon ang mga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kuyaw kay magsunan ni dapat unta ang pamatyon katong nagalapas sa balaod sa Ginoo, pero karon ang may tabo magsunan unsa na? Sumala pa diri usbon nako. Pagbasa, I saw a writing, copies of which were scattered in different parts of the land, giving orders that unless the saint, kinsa man ni mga santo nga gisgutan din magsunan, kadtong nagabantay sa mga kasuguan sa Dios, that unless the saints should yield their peculiar faith, give up the Sabbath. Sa aton pa, i-give up gid nato ang Sabado, dapat magsunan.
para dili ta maapil ni ini gatawag na universal death decree magsunan. I-give up nato ang Sabado di magsunan. I-give up nato ang Sabado ug ang atong pagtuo kang Jesus Christ. Og dawato nato ang unsa? Ang first day of the week nga igsisimba magisunan. So libre na kita sa gatawag nato nga universal death decree. So dili man na mao ang ato nga stand mga isunan. Mustan gid kita alang sa Dios. Tindugan gid nato nga ang adlaw nga balaan mga isunan nga maong Sabado tay mailhan mao na siya ang zeal of the living God. So kung aduna kay zeal of the living God, dapat ang imong relasyon sa Ginoo dili putol. Dili putol ba? Kung unsa ang silyo nga gisilyo sa Ginoo, tali niya og kanimo, dapat imo na siya ampingan. So and that is the Sabbath mga isunan. Mabasa na to sa Ezekiel 20 versikulo 12 versikulo 20. Klaro ginakay mga isunan. Tanda niya na nga kita iyang mga anak og siya mao ang aton Dios og siya ang aton nga manunuga sa tanang butang niining kalibutan mga isunan. Bisan pa ang atong kinabuhi. So pasalig na siya sa Ginoo mga isunan nga silyo na niya, pasalig nga kanang silyo dapat ato ginaampingan. Kay kanang silyo niya mauna ang mga timailhan, manifestation nga ikaw anak sa Dios. Karon ang manifestation, unsa naman nga manifestation ang anaa kanimo nga para mailhan ka nga ikaw anak sa Dios. Katong wala niya gisugo, ang first day of the week nga wala niya gisugo, mauna ang ato nga gidakoptan nga kamatuoran, mauna ang silyo nga ginadawat nato. Mga kaisunan, ginatawag na siyang man-made dugma na siya mag-isunan nga sumala pa sa Mateo 15:9. Klaro ginakayo mag-isunan, man-made dugma nga ang nag-introduce ana, tao lamang ang nag-introduce ana nga bantayan nato. So basahon nato ang Mateo 15 versikulo 9, nagaingon diri mga kaisunan. Versikulo 9 sa kapitulo 15, Mateo nagaingon siya, but in vain they do worship me, teaching for doctrines and commandments of men. Unsa man ning first day of the week mga isunan? That is commandments of men. Gihimo lamang sa tao. Dili ang Dios anak nagsugo mga kaisunan. Although sa Biblia mga isunan, pwede man kita nga musimba bisag unsa nga adlaw kay dawatong gyapon sa Ginoo. Halimbawa, gusto ko masimba sa adlaw nga Miyerkules. Wala man na problema siguro kung imo ka bubuto ng pagsimba alang sa Ginoo. Pero ayaw isipa nga kanang Miyerkules mao na ang balaan nga adlaw nga gisugo sa Ginoo alang kanimo kay dili ginamao kay ang gisugo sa Ginoo 7th day of the week mga isunan. Klaro gito mabasa sa Exodus kapitulo 20 versikulo 8. Klaro baya kayo na remember the Sabbath day to keep it holy. So nganong hinumduman nato ug matayan ang adlaw nga Sabbath mga isunan? Klaro kayo na 4 in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So klaro kayo mga isunan nganong hinumduman man nato ang adlaw nga igpapahulay, ano man kaysa ikaunom ka adlaw, nagbuhat siya. Gihimo niya ang tanan niya nga mabulaton. So mao sa na ang gi-address alang kanato, buhata ang tanan nimong bulaton within 6 days. Og sa ikapito mga isunan, mao nato gisulti sa Ginoo nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Balaanon nato ngano man. Kay gisugo sa Dios na. Kay kung naato na siya nga ginabantayan mga isunan, mailhan nato ang Dios nga ang Ginoo mao gali ang ato nga Creator, siya gali ang atong manluluwas. Di basta-basta mga kasunan. Di basta-basta nga mga pasaling na sa Ginoo. Dili na siya man-made mga kasunan. Sumala pa sa gibasa nato ganiya sa Mateo kapitulo 15 versikulo 9 nga man-made doctrines of men. Mga kasunan, klaro ginakayo nga ang Sabat, dili na siya man-made doctrines kundi commandments of God. Gihatag sa Ginoo alang sa iyang mga anak. Okay, klaro kayo magsunan. So, ikaw nga nagapamati karon, wala kami nagahatag og condemnation alang kaninyo. Gusto lang namo nga i-reiterate, balik-balik kung ginamo ni sa magsunan, ngano man, mauni ang the most controversial day sa umalabot. Bantayin ninyo, kining 7th day og first day of the week, mauni siya ang pinaka-controversial nga adlaw sa umalabot. Asa ka mo side ni ini? Sa Ginoo ba o sa gipromote lamang sa mga tao mga isunan? Tanan nga adlaw gihimo sa Ginoo, maayo ba ya? Tanan nga adlaw wala nagsulti Ginoo nga isak adlaw dautan or malain dili.
tanan nga adlaw nga gihimo sa Ginoo, maayo ang tanan. Pero ang pagsimba lahi gid ang gihimo sa Ginoo. Nagpili gid ang Ginoo among the 7, nagpili gid siya sa iya nga gusto nga ipatuman alang kanato mga igsunan. Mao na nga ang kapito gyud. Sequence, di ba? Ang creation from the first day to 6 days. Mao na ang creation mga kaisunan. Og ang kapito unsa gihimo? Ang Ginoo pagkahuman giniyan mabasa nato na siya sa Genesis chapter 2 verse 1. Klaro kayo. Human niya nga nahimo ang kapito mga igsunan unsa gihimo sa Ginoo? Nagpahulay siya. Dios na gani siya. Nganong nagpahulay nga ginakapoy ba ang Ginoo? Wala ginakapoy ang Ginoo. Pero gihatag niya nga ehemplo nga aton pagbantayan, mga kaisunan. Grabe gid ang pagpaninguhan, di ba? Gigamit sa Ginoo, mga kaisunan, gigamit sa Ginoo si Moses para katong mga Hudiyo nga na bihag dito sa Ehipto, makapauli na gid mga kaisunan, mapabalik dito sa Kanaan. Nganong nga gusto sa Ginoo nga mapabalik? Kay wala naman sila simba-simba dito sa Ehipto, mga kaisunan. Siguro ang uban sila nagakaon na bisa unsa nga klase nga mga pagkaon, nganong wala man sila freedom. So bisag adlaw nga Sabado siguro gatrabaho na sila. Amo ito nga gipaninguhan sa Ginoo, pinaagi kang Moses nga mapagguwa sa Ehipto. Tapos pagguwas nila mga igsunan dito, di ba? Gidala sila sa desierto. O ang Ginoo naghatag ito special nga mga kasuguan, di ba? Naghatag siya dito sa Mount Sinai, dito niya gihatag ang the 10 Commandments. So mga kauturan diya niyo makita kung unsa ka dako kayo ang gugma sa Ginoo alang sa imong inanak. Kung dili pa niya love siguro ang iya may inanak mga igsunan, tay pasagdalon ta niya tong mamatay na lang sa Egypt. Pero mahal gid niya kayo. Wala na sila panahon nga makasimba sa Ginoo, wala na sila panahon nga makasimba sa balaan nga adlaw sa iya Ginoo. So gitawag sila. Dito niya gihatag mga igsunan ang iya nga the 10 Commandments dito sa Mount Sinai. So mausa na sa atong panahon karon. Wala nagpasabot nga para lang to sa Israel mga igsunan, wala na kita labot. No, kita ba ang mga modern Israel ba kita? So, it doesn't mean nga pagbalik sa Ginoo, lain nga adlaw nga ipapahulay para sa Israel, lahi man ang adlaw nga ipapahulay alang sa mga inanak sa Ginoo sa New Testament. No, dili mga igsunan, isa lang baya kita. Isa lang gid ang aton Dios. Kay isa man aton Dios, isa man kakamatuuran ang gihatag niya alang kanato. So, mga kaisunan, siguro na-discuss ko naman kini nga topic naton nga nindot kayo. Ako maisunan sa mga problema nga atong giatubang karon, mga pandemic. Grabe kayo nga mga pandemic karon nga atong giatubang, pero dapat dili kita madlok. So posible gyud nga after pandemic unsa na sad ang may tabo, wala kita makahibalo mga isunan. Wala kita makahibalo kung kanusaan ni siya moundang. Gani karon gikadlukan na sad diri sa Pilipinas kay naay variant na sad karon sa virus mga kaisunan nga gikan sa India. Dili na tong variant nga gikan sa England mga kaisunan. So, grabe. Wala pa gani na human og vaccine ang mga tao. Nagatubang na sad kita og grabe nga krisis mga kaisunan og kaning mga variant karon. Unsa ni siya nga mga variant na sad dili na to siya masabtan kung unsa ni siya mga kaisunan. Pero rest assured sa tabang sa Ginoo ang iya may nanak guided baya mga kaisunan. So dapat dili kita mahadlok. Sumala pa sa ato nga ginapang quote ganiya nga mga bersikulo sa Biblia mga isunan, kag sa writing ni Mrs. Ellen G. White, dili kita madlok nganuman. Hala, unsa lang atong kaunon dito sa bukid, modala kita bugas ba, modala ba kita asin, modala ba kita mga sanina nato or mga habol para ang atong katugnaw dito maproteksyonan. Mga kaisunan, nagpasalig ang Ginoo sa gibasa na ganiya nga, food and water will be supplied by the angels of God. Grabe mga kaisunan. Dapat dili kita mahadlok ana kung ang Ginoo maga-supply kanato og mga pagkaon ug tubig. Dili ka niya kaya supplyan kita og mga habol mga isunan dito sa kabukiran. So dalaygon ang Ginoo mga isunan. Ang ako nahuna gani ana mga kaisunan ba dito sa bukiran kay tugdaw man. Pwede man na nga ang hangin ang ipahuyop sa Ginoo nga hangin dito sa kabukiran kung dito na kita. Dili kabugnaw. Halimbawa ipadala di sa Ginoo ang warm. So, dili na kita makinanglang gihapon o mga habol, mga kaisunan kung dito na kita sa kabukiran. So, rest assured, ikaw karon nga mga suki namon nga tigpalamati kung unsa man ang atong religious belief. Ayaw lang gid i-close. Hangyo namon mga kauturan, kinasing-kasing namon nga hangyo. Ayaw lang gid ninyo lungi sa pagpamati ang aton nga programa. Dili ni amo mga kaisunan, minsay kini sa Ginoo alang kanatong tanan. Nakaibalugi ka mo kung ikaw anak gid sa Ginoo nga matuod,
tagaan ka sa Ginoo ug balang espiritu nga magapasabot sa imo ha. Maghahatag ang Ginoo og pinasay nga revelation bahin sa gitawag nato nga kamatuoran, ilabi na sing ginatawag nato nga kamatuoran bahin sa adlaw nga balaan nga mao ang the seventh day Sabbath, mga kaisunan, nga ginabantayan sa mga Seventh-day Adventist. Kini baya mga kaisunan, usbon nako, zilyo ni siya sa Ginoo alang sa iyang mga anak. So, ikaw nga listener karon, dili mo ba dawaton ang silyo sa buhi nga Dios? Basaha daw ang Biblia, mga kaisunan, gikan sa Genesis to Revelation. Kung makabasa ka ba diya og mga silyo sa Ginoo nga may relasyon sa unang nga adlaw sa semana nga maong Sunday. Dili kagin makabasa, mga isunan. Ang mabasa nato silyo sa Dios, and that is unsa mga isunan, Sabbath, the seventh-day Sabbath nga silyo sa Dios ug sa iyang mga anak. Diha kita mailhan nga anak kita sa Dios ug siya mao nga atong Dios ug manunubos ug atoa pagyud nga manunuga creator, mga kaisunan. So nini nga taknamag sunan kay ako lang isa karon, hinaot nga nakahatag kami og insakto nga explanation. Kag sa sunod magsunan, nindot kayo ni siya. Gimension na ako ganiya ang isa ka subtitle, pero sa sunod, bantayin ninyo magsunan kung unsa na siya. What the death decree will demand. Unsa man ang i-demand sa death decree, magsunan, nga gipahamtang sa tibok nga kalibutan sa mga leaders nga batok sa adlaw nga balaan, mga kaigsunan. So mauna nga atong balantayan magsunan, kag ako nagalaom nga ang Diyos, palay mag-uupot sa inyo magsunan, kung ikaw nga nagapamati karon, usbon nako. Kami nagaampog, kami alang kanimo. Kami nagaampog, yun alang ka natong tanan nga nagapamati. Nga unta sa pagbalik sa Ginoo, wala sing isa nga mawala ka nato, labi na sa tanan nga mga kisunan nato. Bisan pa sa nakalain-laing at denominasyon, dapat magkaiusa kita magsunan sa pag-alaga sa Ginoo. Hangkag sa iyang pagbalik, kilit-anay kitang tanan dito sa langit nga iyang nga giandam alang ka nato. So salamat magsunan sa inyo nga pagpamati, kag lauman namo ang inyo nasad nga presensya sa sunod nga episode nato, kag nagkanindot pagini ang atong episode magsunan. Kani bantahin ninyo kay ang akong kauban posible naa nato siya sa sunod natong episode. Mag-ampo kita, mga kauturan. Labing gamanan nga Dios nga nasa malangit, natapos namo Ginoo ang pagsaysay sa imong mga pulong, ilabi na sa mga writings ni Mrs. Ellen G. White. Kami nag-ampo Ginoo nga hinaot nga nakahatag to kadasig sa batag isa, bisan pa Ginoo sa mga kaigsuunan namo sa lahi nga mga denominasyon, hinaot nga dili sila masakitan, hinaot nga makasabot sila Ginoo sa imong mensahe. Ilabi na sining mensahe nga ang imong mga anak sa katapusan nga mga adlaw pagalutuson, ilabi na ang pagbantay namo sa adlaw nga balaan. Dasiga lamang kami Ginoo nga mahimo kami suga alang sa uban o katong mga kaigsuunan nga wala pa sa kamatuoran, imo tawagon unta Ginoo og imo ipahiluna sila sa dakong panon nga magapaabot sa imo ikaduha nga pagbalik. Salamat Ginoo sa pagtubag mo sa among pagampo, patuwara kayo sa among masala, initanan among itugyan kag ginaluma madawat sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Alarma! Atong nadunggan ang programang Alarma! Pagpahibalo sa katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Kay kining mga pulok nga matuod ug kasaligan. Alarma! The Loud Cry Ministries. This is LCM FM.